What's up mga kaasang? Welcome back to my channel. At for today's video, nandito tayo sa farm dahil mag-harvest ako ng mga isda na pwede natin itinda sa shop. At tignan natin kung ano yung mga pwede natin i-harvest pa dito. Tapos may dala nga pala akong mga guppies dito. Yung, kung maalala nyo yung guppies na binigay sa atin ni Mitras Backyard. Yun nga, dahil nga nag-shop ako at nakuha ko yung mga aquarium. Ito naman ang ano natin, ilalagay naman natin to dito dahil wala nang aquarium sa bahay at tatanggalin ko lahat yun. Ayan, nalagay ko yan dito at dito natin i-breed. Tapos subukan natin dumami. So yun guys, dito natin ilalagay itong ating FDSS dahil nga nagawa na ni Papa yung yung rep tab natin. Yung isa ito wala nang problema yan. So dyan natin lalagay yung FDSS. Tignan natin kung dadami. Itong isa, sinisilat niya daw pero na ano pa rin. Hindi niya pa rin makita kung saan yung tubig, yung tagas. So balikan natin dahil hindi ko nadala yung silat ko. Balikan ko yan. Dito ilalagay yung RDSS. Tapos may mga bakante pala tayo dito. So itong ating red lace, naisip ko na ilagay dito. Dito daw nakalagay yung kung maalala nyo, nilagyan ko yan ng HB Blue. Ngayon, nung si Papa, maitim na raw yung tubig, ginawa niya 100% water change niya. Nagulat siya, yung HB Blue dyan, nilagyan niya muna dito. Tapos ito, drainane niya yan, nagulat siya, may mga craylings. So, ayun kahit ako nagulat kasi dito namin nilagay yung craylings dito niya pinagpag yun Ito, hindi naman namin to nilalagyan ng crayfish, pero nagkaroon siya ng crayfish dyan. So, ang kwento nga sa akin ni Papa, drainane niya yan, tapos nilagay niya dito yung mga nakuha niyang craylings. Oo, nandiyan pa yun. Kasi medyo madilim, madark yung tubig natin ngayon. Kasi alam naman natin na El Nino ngayon, di ba? Medyo mainit. So yun, mabilis bumaba yung tubig. Tapos medyo dark yung yung kulay nung lumot natin sa ilalim. So ito, walang laman to ngayon. At yan, lalagay natin dyan yung red lace natin. Tapos, itong isa na bluegrass. Dito ko naisip ilagay sa mga craylings natin na CM long pa lang, wala pang 1 inch. Mga craylings din tayo dito guys. Bukod doon sa isa doon, meron pa tayong mga craylings dito na maliliit. Ayun, sana tuloy-tuloy na yung natin, nung farming natin. May gapi pala. Kailangan ko tanggalin yung isang gapi na yun dahil baka masira yung strain natin. Do, mukha female naman yung gapi. Pero tatanggalin ko pa rin yan. Tapos yung craylings natin ay wala akong makita ngayon. Kanina nakita ko sila. Ayun. Ay, hindi pala craylings yun. Basta maliit lang yan. Hindi pa kita ng mata natin. Dito siguro yan. Sana meron. Wala. Sana meron. Yun, may nakuha tayo siya. Hop. Yan. Ganyan kaliit pa lang ang craylings natin dito. Tapos, dyan nga natin ilalagay yung ating bluegrass. At yun, ang sadya nga natin dyan, bago natin i-release, sinipin ko na yung mga sinadya natin dito ng isda. Kukuha ako nitong mga red balloon platy natin. Dahil, yan, mga malalaki na yan, breeder size na to. Pero hindi yung breeder size ang kukunin ko, yung mga jody lang. Dahil yun yung pambenta natin. Kukuha ako ng swordtail, yung walang katapos ng swordtail natin. Tapos yun, update ko na rin kayo konti, hindi natin lalahatin. Yung mga craylings natin dito, tingnan natin kung gaano kalaki na yung mga craylings natin dito. Wala tayong nahuli. Tingnan natin dito. Wala din. Sana ito meron na. Ano ba yan? Wala din. Yun, meron na. Kaya mga ganyan kalaki na yung craylings natin dito. Mas malaki doon sa kanina at naunang batch to. Kasi nakita daw ni Papa dito sa kabila, mas malalaki pa daw dito. So hindi ko alam kung saan galing yun. So ayan. Siguro mga 1 month o wala nang 1 month, magre-release na ulit ako ng mga craylings. Tapos yun, nakakatuwa lang dahil yung natin, yung albino koi guppy natin, may mga fry na ulit at naglalangoy na sila dyan. So sana magtuloy-tuloy na ulit ang pagdami ng albino koi natin. Dahil medyo tumagal yung pagdami nito. Tapos ito, sadya ko rin to. Yung ating tuxedo koi. So ito yung mga big mama and big papa niyan. At ito yung mga juvie size na malalaki na rin. So kukuha tayo ng mga good size dyan. At ayun, nakakatuwa, may mga fry na rin. Tuloy-tuloy lang ang cycle ng ating gapi.
So kukuha tayo ng mga paninda dyan, yung mga good size. Pero yung mga breeder size, iwan natin siyempre. Tapos yung maliliit, iwan natin. Tapos dito, kung maalala nyo, di ba, naglagay tayo ng ilang peraso dyan na Juby. Yung mga Juby natin, ayan, ano na, Big Mama and Big Papa na. Malalaking breeders na sila. Tapos, nung nakaraan nga, may nakita tayong fry. So yung mga nakita nating fry, medyo lumalaki na rin. At napakabilis ng pangyayari, mga ilang linggo lang, 2 linggo lang ata. Ang lalaki na nila. Tapos may mga fry na ulit. Ayan, may mga fry na ulit. At kung makita nyo, medyo cloudy yung tubig dito dahil nga panahon ng ng mangga. Ang daming dito, ang daming ang tawag dyan, mga bulaklak na mangga. So ito yung nagpapadark ng tubig natin. So sana naman wala maging epekto yan doon sa isda natin, no? At magtuloy-tuloy ang pagdami ng ating mga albino ko dito. Tapos kukuha rin ako ng mga AFR. So itong AFR na to, hindi ko pa makukuha na yan. Medyo maliit pa. Dito may AFR tayo na ito siguro pwede ko nang kuhanan to kahit isang trio, 2 trio. Magtitira tayo. Yung mga danyos dyan, try ko na rin kuhanan. Danyos, ito may AFR tayo dito na hindi pa nagda-drop. Meron tayo dito blue panda na hindi pa nagda-drop. Kasi kukuha rin tayo mga guppies. Yung mga goldfish natin dyan bayaan ko muna dyan. Marami pa tayong goldfish doon. Tapos ito, nung nakaraan nilagyan ko rin to ng tuxedo ko at nakakatawa din dahil meron na rin siya mga fry. Ayan o, makikita nyo, meron na rin mga fry. Ang bilis talaga magparami pag dito sa sa labas, sa outdoor natin. So ina-expect ko na yung mga dinala nating fry dito ay yung mga dinala natin ditong bagong strain pagbalik natin dito sana magkaroon na ng mga fry. Ito, nilagyan ko rin to ng albino koi. Ayan, yung mga albino koi dyan. Tapos, ano pa ba? Ito, yung mga blue panda natin dito, nag-anak na rin, no? Anak ng blue panda, dami. Dito, blue panda rin, may nakikita na rin akong fry. At yung mga green cobalt natin, napakarami niyan. At kukuha tayo niyan. At yun, hindi ko napapakita sa inyo kung paano kukunin dahil medyo matrabaho yon. Hintayin nyo na lang, papakita ko sa inyo pag mga nakabalot na. Alright. You want to play? Let's play. So yun mga kasang, ito na yung mga na-harvest natin at medyo nakakapagod din pala, no? So unang-una kumuha ako ng mga swordtail natin dahil may mga naghanap nitong swordtail. At sayang naman kung hindi natin ibebenta. So binibenta ko to ng 25 pesos ang isa. Tapos kumuha rin ako ng mga red balloon platy. Yan, binibenta ko rin yan ng 25 pesos to 50 pesos depende sa itsura, sa quality. So ikakalpa natin yan, pag-iwalay natin. Tapos kumuha rin ako ng mga blue panda. So itong mga blue panda guppies natin, tinamad ako kasi ang dami kaya kinuha ko na lang pati maliliit. Tapos ilang pares din itong aking kinuha na tuxedo koi. Tapos kumuha rin tayo ng konting AFR, mga dalawang trio ng AFR. Tapos itong ating green cobalt, napakarami rin. Kinuha ko na pati maliliit kasi ang hirap i-segregate. Ang hirap piliin. So yan, lahat yan magiging available sa ating shop sa GMA. At ipopost ko yan. So ayun guys, no, sana nag-enjoy kayo sa video na to. Maraming salamat sa mga nanood at walang sawang sumusuporta. Peace out.